Magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. Tong video na to is about sa hypergamy na naman. Kasi dito lang talaga umiikot kung paano sila namimili ng mga mate nila. Kasama na yung alpha fox, alpha seed, beta needs, beta box. Sakop yan ng hypergamy, yan dual mating strategies. So, kung nagkaroon ka ng babae, i-assess mo na lang sarili mo kung saan ka nagfo-fall dun sa dalawa. Either alpha fox ka ba? Obvious naman kung sa tingin mo sa sarili mo, pogi ka. Pero yung hindi kasama yung delusion Hindi kasama yung delusion. Marami kasing ibang lalaki or babae na nagfi-feeling pogi or maganda. So, yun. Yung alpha fox na yan, beta box, alpha seed, beta needs, sakop yan ng hypergamy ng babae. So, pag-usapan natin yan dating app. Kasi 'di ba social media age na nga. Yan dating app na yan, pang chat lang yan eh. Yan yung side ng hypergamy um, na hindi binibigyan halaga ng mga content creator na hindi lang sa red pills, kahit kala Koy na soy army, yung mga ganyan. Kasi ang pinapahalagaan nila is yung game, tsaka yung pumera, humasel, tapos sabay social proof, yung mga ganyan. Yun yung pinapahalagaan ng mga to mga content creator. Ang parang isa lang, dalawa lang na ko na ay tatlo pala na gumagawa ng content about sa Lookism, si Ato Pangit, yan. Tapos si Renan, tsaka si Liam. Yung Liam na So, mostly ng mga to is below sa looks. Although si Ato matangkad siya, pero below yung mukha niya. 5'11 si Ato eh. So, swinerte pa rin siya kahit papaano, kahit below siya sa looks. Kaya siya nagkaroon ng maganda rin babae. So, ayan yung yung nakaka-realize lang talaga na itong mga ganito, nung low-kissing side is yung mga below sa looks. Yung mga normie, oblivious sila eh. Kala nila normal yung ginagawa nila na pagiging. Oo, sa female side talaga normal yung ganun. Pero, sa perspective ng pogi tsaka pangit, beta box ka is ginagamit ka lang talaga. Kahit naman yung alpha fox eh, ginagamit rin din naman sila for genetic purposes eh. Pero, mas less yung nilalabas mo. Less investment, meaning less time, less effort, less money. So at the same time, lamang pa rin yung babae doon kasi itatali ka niya, 'di ba? Pag nagkaanak, kasi yun yung plano ng babae is magkaanak sa'yo para itali ka niya. O dati uso yung mga ganun, 'di ba? Yung mga shotgun marriage, ganyan. So ngayon kasi ganun. Yun yung para hingan ka na suporta. Pag hindi ka nagsuporta, ipapatulfo ka. Kaya nga ang dami ng Tulfo na subscriber dun eh. Mga 10 million ganun. So, yun yung mating strategy ng babae. Na sa dating app pa lang, di ba may data. 80% sinaswipe ng babae. 80% ng babae sinaswipe nila yung 10% na pogi. Puro pogi lang talaga yung mga sinaswipe nila. So, yung dating apps, is pang pogi lang talaga yun. Yun yung hypergamous side ng babae na nagli-lean towards sa genetic or looks. Marami kasi nagdi-deny nito eh. Kaya sila Koy hindi nagde-dating app yan. Si Soy, tsaka yung isa, hindi nagde-dating app yun eh. Nakalimutan ko na yung basta yung isang pick-up artist din na nag-aano ng game, hindi rin nagde-dating app. Eh ako blackpill ako, nagde-dating app ako eh. Kahit na hindi ako makakamatch ako ng isa, dalawa, um, na
kahit hindi mag-ano siya sa relasyon, at least naobserbahan ko na pogi lang talaga kailangan. Gusto ng babae. Sa Bumble, nung bata-bata pa ako, may nakaka-match din ako na marami sa Bumble eh. Ngayon kasi, dahil sa age pill, siguro gawin mo akong 22 ngayon, tas ganito itsura ko, papalag talaga to. Marami ako makaka-match sa sa dating app. Diyan sa Pilipinas Kahit nga ngayon matanda na ako, may nakaka-match pa rin ako sa sa Pilipinas. Pero dito sa West wala na. Paisa-isa na lang. Pero at least merong isa, 'di ba? Pero kung sila Koy, mag-dating app yan, tsaka si Soy, zero yan, promise, ipa-promise ko. Kaya sama mo na si Alpha, si Alpha Wolf. Sama mo na yun. Kasi isa pa yun, in denial yun eh. Yung game daw, pabango. Nako, hindi na mauubra yung ganyan. Okay yung maging malinis ka, tsaka presentable. Tapos sabay yung wala nga siyang jawline eh. Wala nga siyang jawline, tapos wala siyang hunter eyes eh. Yung mata niya, maamo. Mas matalas pa nga mata ko sa kanila eh. Kay Soy, kay Koy, parang same kami ng mata nun. Pero yun nga, ang magbe-break talaga ng face mo, mata talaga, tsaka jawline. Kaya itong mga nagdi-deny sa mga ganito, kaya nga 'di ba pagka doon sa podcast ni Boy, sinasabi niya, alisin na natin yung na pogi, granted na ganito, ganyan niya, yung parang mga sample-sample nila. Dini-deny nila yun kasi nga, nabibilang sila dun sa beta backside. Tapos, 'di ba, yung menstrual cycle din ng babae, hypergamos din yun. Kasi yung pinakinggan ko, yung yung mga podcast sa mga red pill din yun eh, kay Rolo Tomasi. Kasi siya talagang godfather ng red pill. Si, pero hindi niya binibilang sarili niya as pick-up artist. So, sinasabi niya dun is, yung menstrual cycle ng babae nakaka-apekto sa mating choices nila. Kagaya, pag malapit na sila mag-ovulate, mataas yung estrogen nila tsaka androsterone ba yun? Tapos, nagli-lean towards sila dun sa mga lalaki na may dominant gene. Yung mga matatangkad, maskulado, pogi, symmetrical face, tsaka yung may sharp jawline, tsaka may hunter eyes, yung mga ganyan. Diyan sila nagli-lean towards yung mga babae pagka ovulatory phase, magme-menstrual cycle na sila, or fertile phase. Tapos pagka natapos na yung fertile phase, hindi successful, walang naka-fertilize ng egg nila, mapoprostrate sila kasi magba-back to start na naman. Kaya sila mainitin yung ulo, 'di ba? Kasi nga nakaka-frustrate. Kaya yun sa phase na yun, tinataboy nila yung mga beta box, mga beta, mga naiinis sila, naalibadbaran. Usually mga normie to eh, yung mga mukhang normie. Naalibadbaran sila dyan. Kasi yung mga normie, mga beta box yan eh. Blue pill yung mga normie. Ang black pill is yung mga pogi tsaka pangit. Mga normie oblivious yan. Kala nila normal yung ginagawa. Which is normal yun para sa side ng babae, sa hypergamos nature nila sa beta box. Pero promise, matrabaho yan. Biruin mo. Merong co-pays yung babae 18 hanggang before mag 30. Tapos ikaw sasalo, normie ka. Tapos sabay magtataka ka, hindi submissive sa'yo yung babae. Tapos magtataka ka, hindi ka binibigyan ng SEX. Kaya nakakatawa yung mga pamilyado eh. Kaya alam ko na yan eh, na hindi consistent yung SEX ng mga ng mga pamilyado. Binibigyan lang yan pagka may incentive tawag doon eh. Pagka nagbibigay silang pera, or pag nasa mood lang yung babae. Pagka gusto niya ng pleasure, gagamitin niya yung tool. Tool lang talaga yung beta box na yun, yung mga normie. Kaya oblivious sila, hindi nila alam yung sitwasyon nila. Meron pa nga,
Meron nga akong na ano, alam mo yun sa tribal era. Kaya nga hindi ko magets yung point of view ng mga beta eh. Oo, alam ko yung side nila, pero grabe naman talaga yun. Yung biruin mo papatol ka na single mother. Hindi mo naman anak yun. Alam mo sa tribal era, pagka naanakan nyo ng alpha, tapos yung nag-conquer ng bansa na yon, 'di ba may anak siya doon? Ipapapatay nila yon, yung anak ng alpha na yon, para hindi mag-spread yung genetic line ng alpha na yon. Kasi 'di ba yung next na magka-conquer alpha rin. So yung alpha na naka-conquer ng bansa nila or tribe, ipapapatay nila yon. Kaya nga doon sa Bible, 'di ba? Black pill nga yung Bible eh, 'di ba? Diba kasi kasi threat 'di ba yung si Jesus Christ. So ginawa nung hari, papapatay lahat ng mga batang lalaki. Oh, ano bang ano nun? Alpha seed, 'di ba? Oh, ganun yun. Kaya itong mga blue pill, nako, ito sasalo ng mga single mother. Ito sasalo ng mga matataas yung body count na ano. Tapos magtataka sila, hindi sila nire-respeto, inutos-utusan sila. Tapos magtataka sila yung kumikilos lahat. Sila pa nagbibigay ng pera. Magtataka sila, hindi sila consistent ng SEX everyday. Na ano, hindi sila binibigyan. Sasabihin ng asawa nila, pagod. Tapos, bibigyan lang ng SEX pag nagbigay ng pera, incentive. Hindi ba kagaguhan yun? Pero sa bagay, normal sa kanila yun eh. Mating strategy, as if naman may choice sila. Wala naman talaga silang choice. Kasi kahit naman magpakasal sila dun sa babae na yun, wala rin naman puporma sa kanila or aagaw sa kanila eh. Kaya nga sila loyal dun sa nag-iisang babae na yun kasi wala silang choice talaga. Marami na akong katrabaho na ganyan, promise. Hindi ko gugustuhin yung sitwasyon nila. Kasi, bro, mo, first girlfriend nila, yun na rin yung last. Tapos sabay ano, paano kung masama ugali nun? Tapos nag-settle na lang sa'yo na ano, di habang buhay kang under nun at disrespected. Nakakababa ng pagkalalaki yun, yung pagkaganon. Kaya yung mga pamilyado dyan, may mga asawa, hatid sundo yan, tapos tubero, electrician, taga-sampay, tapos entertainer pa yung sasama sa sinihan, isasama yung mga ganyan. Kasi hindi ginagawa ng ano yan eh, ng mga na may superior genetic eh, or alpha, o yung sinatawag nating alpha eh. Kasi yung mga alpha, ang gusto lang talaga niyan, mambabae lang talaga. Kasi alam nila yung game eh. Alam talaga nila na game na ang value lang talaga nila is for reproduction. Tsaka hindi naman din uh, coincident na yung mga alpha, merong mga alpha na ano na mayayaman kagaya nila Francisco Lachowski, yung mga model, 'di ba mayayaman sila? O si Jason Momoa, 'di ba? Mayayaman 'yon, Brad Pitt. Kasi nga mabilis din talagang pumera yung kapag may tsura ka, either lalaki ka or babae. So mas maraming advantage talaga sa pagka may tsura ka. Kaya yung mga sa Pilipinas kasi karamihan ng mga dating seduction, yung mga nagpapakalat ng mga game, tapos yung mga relationship advice, yung mga ganyan. Pag tinitingnan mo sila, yung itsura nila, loyal lang sila sa asawa nila. Tapos, wala sila mga multiple girlfriend sa past. Hindi rin nila na-experience makapag-cheat. So, wala kang karapatan magpakalat ng ganyan kung wala kang experience na ano, na mga ganyan. Hindi naman sa nagyayabang ako, pero alam mo yung hypocrite tawag doon eh, hypocrite. Alam mo yung hypocrite yung hindi mo naman na-experience pero pinagyayabang mo. Tapos kung ano-anong sinasabi mo, wala ka namang alam. So yun yung yung nagpapaka-hipokrito para lang sabihing malinis. Yun nga yung pinapakalat ng mga beta dating gurus and coaches eh. Yung ba yung mga beta maging loyal ka,
Taliwas naman sa nature yan eh. Kahit nga si Red Pill PH, sinabi na yan eh. Taliwas talaga sa nature ng lalaki yan na maging monogamous. Ginagawa lang yan dahil social construct. Kasi kung ano, walang magtatrabaho. Mangyayari ng lalaki, magdadrop sa sa lipunan, hindi na magtatrabaho kung walang equal distribution. Which is nangyayari na rin ngayon dahil sa palapit na economy hanggang 2030, di ba? So, ganun yung mga nangyayari na maraming lalaki na nagdadrop na hindi na nagtatrabaho kasi nga walang incentive. Hindi sila nabibigyan ng chance na maka-reproduce. So, yan, kagaya dito na lang sa tinitirahan ko, marami mga lalaki dito na mawala talagang hindi na nagtatrabaho, nawawala ng gana. Dahil walang incentives eh. So, yung mga yung mga nagpapakalat na mga ganyan, yan yung mga loyal lang dun sa asawa nila. Wala namang masama dun, okay lang naman din yung ganun. Kasi hindi naman sila din niloloko ng asawa nila. Ang sinasabi ko lang is yung side nila, yung sa point of view nila na kala nila normal yung ginagawa nila. Biruin mo, ikaw na nagpo-provide ng pera. Ikaw pa kikilos, tas ikaw pa mag-entertainer. Lahat sa'yo. Sa'yo talaga lahat. Sa'yo talaga lahat. Kala nila normal yung ganun. Tapos feeling alpha pa sila. Minsan nga, sinisiraan pa nila yung mga pogi eh. Sasabihin nila, hindi mo ikakagwapo yan na marami kang Pero deep inside, kung may opportunity sila, igagrab rin naman nila. Wala namang kasalanan talaga yung pogi eh. Nandun lang sila nag-show up. Ano ba kasalanan ng pogi? Wala naman talaga. Pinili sila. Naswertehan lang sila dahil good genetic yung nanay at tatay nila. So, nagkataon na sila talaga yung pinili ng mga babae. Which is kasama din talaga yan sa social status. Di ba ang lipunan built ang lipunan base sa babae kasi babae ang consumerist. So, malamang ang papaboran ng lipunan, yun ang gynocentric na lipunan, which is naka-focus sa consumerism kasi 'di ba babae consumerist tapos sila pa yung nagdadala ng mga slaves, ibig sabihin mga work laborer. Syempre yung mga anak niyan, pag nag-anak babae, plus sa gobyerno yan kasi nga magiging future slave yan, mag-aaral, ganyan. So, kaya sila ang mas paborito ng gobyerno yung babae kasi sila nagre-reproduce future slave. So para ma-retain ng gobyerno yung power nila, kailangan nila ng future worker na magtatrabaho para sa pagkain, gumawa ng building, technology, internet. Yan, yung mga tinatamasa nyo ngayon. Dahil yan sa success mating strategy ng parents nyo. Ikaw, kaya ka nandito dahil dyan. Dahil yung parents mo, yung tatay mo napabilang sa Alpha Fox or Beta Box. Kaya ka nandito. Oh, ako, hindi ko alam kung alpha yung tatay ko pero malamang baka kasi na multiple partners kay. Ang basehan kasi ng alpha is yung notch count mo, notch count. Hindi ka alpha kung isa lang talaga yung mo. Isa lang nagkagusto sa'yo. Kahit pa ikaw naka-divergenize nun, hindi ikaw yung Kasi pwede mo paghirapan yan eh. Alam mo yung mating strategy ng mga sim, parang gagawin lahat, yung mga ganyan, para lang makareproduce. Yun yung, yun yung sa beta side. Biruin mo gagawa. Ngayon, dahil social media age na, naglilin towards na yung mga babae sa mga sa Alpha Fox. Sa Alpha Fox side. Parang hindi na rin gaanong priority yung Beta Box side na nagiging priority na lang yan pagka 30 anyos na yung babae pataas. Which is parang ngayon nawawala na rin sila ng gana dahil may alpha widow syndrome na sila eh. Kasi yung alpha widow syndrome, tatatak yan sa buhay nila. Parang ayaw na nila mag-settle kahit sa beta. It's either chad na lang talaga or nothing. Di ba na maging single sila kaysa mapunta sa beta box na 10 yan or 3 beta box.
Mas lulunukin na lang talaga nila na ano. Kaya nga maraming lalaki single ngayon eh. Yung nagsasabi migto, wala talagang migto, promise. Men sent their own way tayo. Kahit ako, men sent their own way ako eh. Dahil yung mga naka-attract ko below sa looks ko. As in, wala talaga akong choice. Dahil yun talaga yung ano, dahil sila nga namimili eh. So yun yung ano, kaya yung mga game, ang tinuturo ko sa inyo, ang game lang talaga, looks. Pero wag mo naman pabayaan din yung financial mo kasi ikaw rin naman aani niyan bandang huli. Pangit ka na nga, tapos wala ka pang entertainment, wala kang cellphone. Ano nang gagawin mo? Mas lalo ka madidepress niyan. Okay na yung pangit, tas may pera ka. Tapos may pang-entertainment ka, masarap na pagkain, may pang-buhat ka, meron kang dumbbells dyan, pucha. Kahit pangit ka, may pang-cope ka. E paano kung wala kang ano, magdodroga ka na lang, rugby. Pangit ka, wala kang pera, mag-rugby ka na lang. Para heaven lagi yung pakiramdam mo. So, hindi rin ako nagsisi dun sa nag-stemming ako, tinapos ko yung ano. Pero yung payo ko nga sa mga pangit, mag-TESDA kayo. Tapos abroad kayo dahil mabilis kayo maka-accumulate ng pera para umalis na kayo sa lipunan agad. Bili kayo ng lupain tapos paupahan nyo na lang Airbnb. Pucha. Alis na kayo sa lipunan dahil hindi naman kayo nire-respeto eh. Kahit sa workforce, hindi kayo re-respetuhin eh. Dapat nyo na lang gawin, maging welder kayo, karpentero, lalo na yung welder sa ilalim ng tubig, pucha. Kung kaya nyo yun, ako marunong kayo lumangoy ah. Ako kasi hindi ako marunong lumangoy eh. Pucha, 500,000 yun. 500,000 kada buwan yun, yung ganun. Yung magwe-welding ka sa ilalim ng barko. 500,000 yun, promise. Biruin mo, 2 buwan, 1,000,000 ka na. Ah, ah, tama ba? 500,000. Oo, 2 buwan. 2 buwan, 1,000,000 na. Oh, tapos sa isang taon mo, may 5,000,000 ka na. Ang bilis mo makarak up ng pera, promise. Tapos yung mga seaman kasi 80 hanggang 150,000 yan. Ang gagawin mo dun, janitor ka lang naman talaga dun eh. Tagawalis ka lang naman eh. Pero kailangan marunong ka ah, lumangoy. Pinapaganda lang nila yung yung pangalan ng seaman eh. Kasi maraming subdivision yan. Pwedeng cook ka dun sa barko. Seaman pa rin tawag dun eh. Yung chef, ng ganun. O janitor sa barko. Taga-tik-tik ng kalawang. Seaman pa rin tawag dun. Taga-buhat ng bagahe. Seaman pa rin yun. O yung pulis naman. O, kagaya sinabi ko, magpulis kayo. I-endure nyo lang yung training. Tapos, pagka may raid, wag kayo sisipa lang kayo, sabay alis na kayo. Tapos pagka may barilan, hindi nyo papakita ulo nyo, yung katawan, hindi nyo papakita. Babaril nyo yung baril sa taas. Para may tunog lang na kunwari nakikipagpalitan ka. Para hindi ka naman sabihang duwag. Ang mahalaga talaga ngayon, gulangan na lang talaga eh, para pumihira. So, paano? Yan yung yun yung sa side ng hypergamy na dinadownplay ng mga content creator na hindi nila pinofocus. Tapos ngayon nga, 'di ba, yung economy 2030, maraming mga babae magiging single. Kasama na yung mga single mother. Ayun pa pala yung napakinggan ko do sa data ni Rollo Tomasi. Tsaka yung kay Jordan Peterson, merong mga sa university campus, yung mga babae doon, 80% ng babae, sinaswipe nila, di ba, yung mga pogi lang, mga 20%. Pero outside doon sa campus, pagka yung distance, yung vicinity ng dating apps, tinaasan, yung sa radius yung radius, outside ng university campus, tsaka yung sa distance, maraming mga single mother. So medyo nagulat ako dun sa na yun, sa data na nilabas, na pinakita doon nila Jordan Peterson tsaka nung isang lalaki. Kasi
Biruin mo, sa campus, 80% ng babae sinaswipe, 20% ng lalaki yung mga pogi. Tapos, outside ng vicinity ng campus, puro single mother. Ibig sabihin, yun yung mga na-knock up ah, ng, ng social media age, ng hypergamy na naglilin toward sa genetic tsaka alpha. Yun yung yun yung data. Oh, ngayon, kung gusto, papatol pa rin ba kayo? Okay lang na pumatol, pero wag ka seryoso. Eh, yung iba seryoso, tangina, unang girlfriend, papakasalan na agad eh. Hindi mo alamin yung history, notch count, mga ganyan. Kaya minumulat ko kayo dito eh, yung hypergamy, lagi talaga yan, walang palya yan. So, paano? Yun lang, peace.